So ngayon mga kababayan, syempre ayaw kaming tigilan ng mga bangag, di ba? Kaya nga ang title ng ating topic ngayon ay State-Sponsored Disinformation, Vice President Sara, Attorney Harry Roque at Maharlika ay may common denominator. Ano ba ang common denominator namin ni Attorney Harry at ni Attorney Vice President Inday Sara? Siyempre kami ay mga palaban. Kami ay hindi nagpapatinag sa mga bangag. Kaya naman kami ay according sa NBI ay kinasuhan ba kami? Si Inday, sinabi, si Vice President Sara ay pinadala ng summon at kakasuhan kami ng what? Inciting to sedition. Ako nga, ikadin natin, mukhang nag-inciting to seduction na ako. Nakita yung aking susubels. Hi, Ma'am Pervina. Kaya dito lang napapakita kasi yung alindog ko ngayon, kumakabog-kabog. Isara natin. Takip natin yung number 56, Attorney Vic Rodriguez para sa Senado. 10 to 30-10. Alright. So mga kababayan, bago natin i-topic yung mga dapat natin i-topic, gusto ko munang pagtawanan ninyo etong mga gunggong sa bangag administration. Bakit kamo? Di ba, nung in-announce ni Spokes Harry Roque, yung ngiwi, bangag-bangag, okay? Ang kanyang asylum application sa the Netherlands, nataranta yung mga Pulangaw, Pulawan, Dilawan, yung mga rebelling NPA, mga kaliwa, yung mga bangag, kasi nga gigil na gigil sila, gusto nilang gurgurin si attorney or Spokes Harry Roque. The same thing nang gigil nila sa akin na gusto nilang panghimasukan ang bansang Amerika. Ganun po kalala, ganun kabangag, ganun ka desperado, ganun ka jejimon, at ganun ka sindikato ang gobyerno na ginagalawan nyo sa Pilipinas. Bakit kamo? 3 hours ago, ibinalita sa mainstream media na umaasa daw ang DOJ at ang seremolya na magiging patas ang gobyerno ng the Netherlands sa asylum application ni Spokes Harry. Right? So yan yung ito. Ang sabi dito, kasunod ito ng pahayag ni Spokes Harry na mas lalo manong makakatulong sa kanyang asylum application ang pagsasampa ng kasong human trafficking laban sa kanya. Kasi di ba pinailan nila ng panibago na namang kaso. So ayon kay Bonjing Remulla na masamang damo talaga, so iniligtas pa ni kamatayan, muntik-muntika na yan. So sabi dito, ayon kay Remulla, maaaring magkomento ang ambassador ng the Netherlands sa sitwasyon ni Roque at kasong kinakaharap niya sa Pilipinas. Maaaring magkomento. Bakit ito ini-instrukan o inuutusan, minamanduhan, actually yan ang the right word, nitong gobyerno ng mga bangag, lalo na si Remulla, na magkomento ang ambassador ng the Netherlands sa Pilipinas. Sabi pa nila, kailangan daw umuwi si Roque sa bansa para harapin ang kasong inisampa laban sa kanya. Okay? Sabi pa niya, the prosecutors have found more than probable cause. I trust the judgment of the prosecutors in the case. Kasi nga, pinailan nila ng kaso, di ba? Mga kababay, mga palangga ko, hindi pwedeng harangin ng bangag administration, right, ng mga singoters ang application o ang asylum application ni Spokes Harry Roque sa the Netherlands. Bakit kamo? Walang power ang bangag, ang mga bangag dito sa Netherlands. Kasi ibang bansa yun. Bakit? Bakit ba nag-apply si Attorney Harry sa Netherlands nitong asylum visa na ito, asylum application na ito? Kasi nga, inahabol siya ng mga bangag, political ang
dahilan ang idinulot kung bakit si Harry ay nag-file ng application ng asylum visa sa the Netherlands. Kasi pinopolitika, ini-intimidate, tinatamnan ng kaso ng mga bangag Marcos administration. At ang pwede lang pong magdesisyon yan ay ang the Netherlands o yung mga bansa kung saan nag-a-apply ng asylum visa itong ating mga palangga, di ba? Katulad nila Kaeri, di ba? Katulad ni Doc Lorraine, marami pang iba. Kasi ayon dito, na ito ay may karapatan ang mga asylum seeker at based si Atty. Harry Roque ay magaling yan na international lawyer. So ginagarantiya, bandaan ninyo, ng 1951, according to this report here, Refugee Convention. So ngayon, mga kababayan, kung si Spokes Harry ay nag-apply ng asylum sa Netherlands, mga kapalangga, walang pakialam, walang kapangyarihan ang mga bangag para pigilan, putulin o kung ano pa man panghimasukan ang kanyang asylum application. Dahil gigil na gigil ang mga bangag sa ngiwi-ngiwi, butod-butod, di ba? Ngayon, kaya galit na galit sila. Pwede silang magdakdak, pwede silang magbigay ng opinion na kahit ano. Katulad ng ginawa nila kay Arnie Teves, right? Na sinasabi ni Remulla na parang ang konteksto dun sa kaso ni Teves na hindi patas or hindi maayos yung way ng pag-govern o pagpapatakbo ng Timor-Leste sa kanilang not sa bansa, yung processing nila nitong asylum visa na ito o asylum application na ito. So ngayon, mga kababayan, kitang-kita ninyo dahil hindi kami makuha ng mga bangag, lahat na lang ng paraan ng mga kailigalan ay gagawin nila. Kasi ito nga ay political persecution. Dahil kami ay nagkikriticize sa mga pangidnap ni Lisa Tanas, pangidnap ni Bangag, pagnakaw, pagsinghot, pag-smuggle, bribery, at kung ano-ano, kaya kami tinutugis. The same thing with Inday Sara. Tinutugis kami tatlo, Pangulo Duterte, tinutugis kayong lahat. Kasi nga, bagsak na ang tiwala ng taong bayan sa kanilang among si Bangag Jr. Kaya ngayon, dahil kami ang pasimuno, ito kasi si Maharlika ay pasimuno sa mga expose, sa mga katotohanan na kinasasakutan ng Bangag administration. Kaya naman, mga kababayan, ang hagupit ng mga bangag ay makipagsabuatan, nananakot na makipag-ugnayan daw sa Interpol, then assassination against sa akin. Meron ako niyan. Di ba? Nagpadala ng manggugurgur dito. So, ang una pa nga nilang panakot sa akin noong 2022, di ba? Extradition, mga bobo talaga. Ba't talaga hindi parang ako na-extradite? Di ba? Lahat na lang ng kajotahan, lahat na lang ng kasamaan ay ginagawa nila, pagtatanim ng kaso, pagpapabricate ng address, lalo na sa akin, kay Spokes Harry, at na yun kay Inday Sara. Di ba? Sabi ko nga, malinaw na ito ay talagang pamumulitika. Di ba? Dahil nga apektado na sila sa bunganga natin dahil, actually it's not about sa bunganga natin dahil sila ay walang ginagawang matino kundi ang gumamit ng pera ng bayan, ubusin ng pera ng bayan, nakawin, ipang-ayuda, ipang-bayad sa mga botante, bilhin ang mga pagkatao ninyo dyan sa Pilipinas para kayo ay magbangag-bangag, ngiwi-ngiwi, na masupport-support kunyari kay Bangag. Pero huwag niyong iboto, maawa kayo sa inyong mga kinabukasan, huwag niyong iboto ang alyansa ng mga bangag. Babalik tayo sa asylum visa o asylum application. Hindi pwede pang himasukan ng Bangag administration. Lalong magagalit sa kanya. Ito, si
pangalan nito, itong si Remulla, ang the Netherlands government kasi inuutusan niya na kailangan daw magbigay ng komento itong embahada or ang the Netherlands government. Mga kababayan, wala siyang karapatan. Walang karapatan ang mga bangag sa pag-grant o pagbigay ng asylum visa sa mga seekers. Di ba? Marami nga doon kung naalala ko yung kwento ni Spoke Sari sa Netherlands, yung mga kaso nga ng mga nandoon na nakasama niya sa center, doon sa asylum center na yon, ang mga kaso talagang gumurgur, may mga gumurgur ng tao, or basta worst case talaga. Worst case yung mga nandoon. But ganun pa man, si Spokes Harry Roque, wala siyang ginurgur, wala siyang kinidnap. Pero si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Teddy Boy Locsin Jr., ang kanyang asawang si Maria Lourdes Barcelon, si Mila, ang DFA, ang DOJ, ay nakipagsabuatan lahat ang mga inayupak na yan para mangidnap ng 2 minor de edad, pero walang ginagawa ang gobyerno ng mga bangag. Nakita nyo, mga kababayan? Kaya gano'n na lang ang ginagawa nilang harangan ang mga asylum seekers like Attorney Harry Roque. So hindi pwedeng pigilan yan. Baka approve na yung baka-approve na yung asylum ni Spoke Sari at talagang nag-ano na si Spoke Sari ginigame lang niya itong mga bangag na ito. So ngayon, mga palangga, ngayon ay naglabas ang balita na kung saan Arzila Sinea, thank you. Leo Journey, God bless you. Also, Rebecca Ogata, thank you mga palangga. So recently, mga kababayan, alright, I think this one, okay. Grabe, ang daming ngayon ang daming krimen na naman talaga. Ito nga pala yung sa balita. Okay. So ngayon, itong ginawa nila kay Inday Sara, mga kababayan, I think this one, ito, na kinasuhan ng inciting to sedition. Sabi ko nga, ito yung common denominator namin. Right? Ito ang common denominator namin. Nakakasuhan na naman kami dahil nga ang mga sinasabi ng mga yawa na ito, right? Mga yawa, okay? Na kami ay i-incite ng kaguluhan dyan sa Pilipinas. At ang pinaka-latest, ito nga, na kinumpirma ni Vice President Inday Sara na nakatanggap daw siya ng summon mula dito sa prosecutor related doon sa reklamo na inihain sa kanya ng NBI, di ba? Ay dito, doon sa sinabi ni Inday na, yung nandoon din ako sa na yun doon sa Zoom meeting na yun na sinasabi ni Vice President Sara na kung sakali, okay? Pero tignan mo to okay? Ito yung nakalagay sa media. Ang kaso ay dulot sa kanyang controversial na pahayag na siya ay nag-hire ng tao para gurgurin si Marcos Jr. at si Lisa Tanas. Di ba? Nag-hire. Wala naman sinabi si Inday na nag-hire siya. May binilinan na siya na kung sakaling gugurgurin siya ng mga bangag, ay meron binilinan na siya na gurgurin itong mga hinayupak na ito. So, syempre, tinitwist talaga nila ang balita, mga kababayan. Ngayon, eto lang yan. Bakit kami may common denominator? Sabi ko nga, iisa lang kami. Iisa lang ang pinaglalaban namin dito. Katotohanan na ang inyong presidente ay talagang wala na sa tamang katinuan dahil hindi siya nagpapatakbo ng bayan at si Lisa Tanas ang nagpapatakbo dyan sa gobyerno ng mga bangag. Kaya gano'n na lang ang galit sa atin. Gano'n na lang, mga kababayan, ang kanilang mga kaletsyehan. Right? Kanilang mga kaletsyehan. Galit na galit, gustong manakit ng mga yawa.
So recently, meron silang inilabas na mayroong nagtitrending dyan eh. Sinend dito sa akin. May nagtitrending about, okay, sa memorandum, okay, memorandum na, ito ang memorandum. Here we go. Okay, here. Mula sa Executive Secretary, memorandum dated April 15, subject Lalo Survey, presentation on April 8. Okay, may lumabas na memorandum. Ngayon, ang memorandum dito, mamaya tiyan ko dito, na nakasulat dito, mga kababayan, alright, ito okay, asa na yung memorandum na yan? Okay, yung kanilang, ayan, ang kanilang memorandum dito, na pinorward kay Bangag, okay? Kay Bangag, well, legitimate yung documents, tapos yung pinag-uusapan nila doon, it's about nga yung Lalo survey presentation. Ngayon, ito, pinabulaanan na ito ng mga Bangag. Ito daw po ay fake news. Wala daw ganito. Pero bago natin talakayin yung fake news na yan, o yung kanilang state-sponsored na kabangagan, yung nilalaman kasi, I think, okay, pakita natin dito. Ito yun tignan natin, basahin ko dito. Ayan yan okay? Basta yun. Okay? Ang nilalaman yan mga kababayan, sa memo na yan, na sinasabi nitong Lalo survey result na sobrang bagsak ang trust rating ni Bangag simula nung kanilang pinadukot ang Pangulong Duterte. Simula nung pinakidnap nila, nakalagay dito sa memo na ito, pinag-uusapan doon, pero ang sabi ng Bangag administration, ito daw ay fake. Alright? So, pero talakayin muna natin kung anong nakalagay. So, meron silang directive sa kanilang mga PRPR. Ano ang sabi dito? Mayroon silang direktiba. Okay? Inaatasan na palakasin daw yung kanilang PR campaign. Okay? Palakasin si Bangag. Tutukan yung pagpapababa daw ng presyo ng bigas. Tapos, ipalabas na may mga trabaho. I-address daw yung inflation. Kumbaga magpapahasik sila ng kasinungalingan. Alright? Tapos yung mga labor, dapat may mga trabaho ang mga tao, ganyan-ganyan. Tapos ang sabi nila, i-double daw nila yung kanilang PR team, double effort, mga kababayan. Right? I-double effort nila yung kanilang PR, yung kanilang black propaganda patungkol dito sa kay Pangulong Duterte. Pabagsakin ang Pangulong Duterte, pero nga, di ba nakita nyo naman, nung pinabagsak nila, lalong lumabas ang mga taong bayan at lalong minahal si Pangulong Duterte. Kaya nga bumagsak ang rating nito ni Bangag Jr. Tapos doon sa na to, sa memo na ito, date April 15, na sinasabi ng Bangag administration na ito daw ay fake news. Mga kababayan, mag-focus nga daw sa Visayas, kumbaga kasi doon dapat daw tutukan yung kanilang operation at magpakalat ng positive na propaganda at talagang kalat sa social media. Alright? Dahil ito ay magandang ginawa ng bagong Bangag na Pilipinas, yung 20 pesos na kilo ng bigas, at hikayatin daw yung mga taong bayan na na paniwalaan na ang Bangag administration ay mabuti ang ginagawa para lalo daw suportahan ang Bangag administration at syempre kasama yung kanilang alyansa ng mga Bangag. So ayon dito sa memo na ito mga kababayan, alright? Okay? Ang sabi ng kanilang PR team, okay, mga PR, yung mga black ops nila, di ba? Yung kailang mga black ops na ito, na wag na lang daw sagutin yung mga negative na mga sinasabi natin na mga yung mga yung mga
against dito kay bangag na ito. Sa halip daw, mag-focus sila sa kanilang mga black propaganda, you know, na si bangag ay ganito ganyan, nagbigay ng 20 pesos per kilo na bigas, buk na bigas. Kumbaga, pabanguhin si bangag at tututok sila dito sa midterm election para pataasin ang alyansa ng mga bangag. Kasi nga, pag nanalo sila, yung alyansa nila ay dudurugin nila syempre si Inday Sara. So ngayon, yun yung ang mga nilalaman ng itong memo na ito, mag-focus at pabanguhin si Tambaluslos. Diba? So ngayon, ang nakikita natin dito, mga palangga, although pinabulaanan nila, diba? Hindi nila inamin na, dahil ito daw ay fake news. Pero kitang-kita naman, ang tawag nga dito, kaya nga sabi ko dito, ito ay state-sponsored or tanim fake news. Gagawa sila ng memo, it's real memo, tapos later on, pasinungalingan nila, pabulaanan nila na hindi naman totoo yan. Which is yun ang ginagawa nila. Kasi gusto nilang ipanipulate yung mind ninyo eh. Diba? Malinaw dito sa memo na nilabas nila at ito nga daw ay fake news. Diba? Na pabanguhin si bangag sa pamamagitan ng fake news nila na mayroong 20 pesos na kilo ng bigas. Diba? Pabanguhin, pagbigay ng ayuda. Diba? Gamit ang pera ninyo. Again, pang-aabuso sa pondo ng bayan, pang-aabuso sa kapangyarihan, at ang paggagamit pa lang ng kanilang mga PR machinery na yan, milyon-milyong piso po ang ginagastos dyan ng ating mga taxpayers para maghasik sila ng kasinungalingan. Ngayon, ang ginagawa nila, mga palangga, para tumaas yung kanilang ratings. Kaya ito, gagamit na sila ng mga bayaran. So, hindi naman na yan, mga kababayan, hindi naman yan hindi na yan bago. Kasi, magaling sila dyan sa pagsisinungaling nila. Magaling sila magtanim ng mga kasinungalingan. Yan ang ginagawa nila sa amin, di ba? Remember, I think, a month ago ba yun or mga 2 months na, nang nagkaroon sila ng tanim, fake news, sa akin, sa kay SAS, na nagpadala sila na kunyari yung mga pulis na yon na nakamaskara na nasa sasakyan, kunyari, galit na galit at mag-aalsa na, parang may mga ganong silang pinadala sa amin, na-detect namin ni SAS yun na yun ay isang malaking kasinungalingan. So hindi yung epekto yun. Kaya itong mga state-sponsored na ito, mga kababayan, itong mga kasinungalingan nila para una, pag inilabas mo, sabihin nila, ay fake news to mga to. Or in fact, galing mismo sa kanila. Galing mismo sa mga bangag. Sabihin nila, fake news ito para pag-file sila ng kaso, makapanakot sila. Pero ang totoo, sila rin ang nagpapakalat ng kanilang disinformation. Si Lisa Canas, si Marcos Jr. ang nagpapakalat ng mga kasinungalingan para i-gaslight. At imanipula nila, ito yung taktika ng mga demonyo eh. Diba? Para, ang iisipin ninyo, let's say for example, may mga vloggers naglabas para humina ang kredibilidad ng isang vloggers o ng isang newspaper company like, diba, si Bobby Tiglao. Kinasuhan din nila o kakasuhan ba nila yung The Manila Times. Diba? Kasi dun sa mga inilabas na mga memo o memo galing from the government. So ito yung ginagawa nila, mga kababayan, totoo yung memo. Pero sasabihin ng mga bangag, ay hindi totoo yan. Peki yan. Pero ang totoo, ginawa nila yan. Para nga mag-gaslight. Ginawa nila yan para maghanap ng paraan para kasuhan ka or what. Tapos i-deny nila. Diba? Sino pa ba maniniwala sa bangag na administrasyong ito? Diba? Maglalabas sila ng mga memo na ganyan, tapos i-deny nila. Katulad nga, ulit-ulitin natin, nung sinabi nila na ang pre-op authority to op na nilabas ko, na may perma ni Agent Morales, hindi daw totoo, pero lumabas na yung mismong testigo. So ito po ay magaling ang mga bangag na ito para what? Para i-weaponize nila yung mga fake news narrative nila na
galing sa kanila mismo yung memo na yan, ginagamit ng administrasyong bangag na ito para ma-justify nila itong mga fake news narrative nila na tayo dito, mga kritiko ay nagpe-fake news. Pero sa totoo, sila ang nagpe-fake news. Ngayon, ipinapasa yan sa atin ng mga kritikong tinatakot tayo, like mga whistleblowers, yung mga puting ahas natin na nagbibigay sa atin ng information. Diba? So yan ang ginagawa nila. Kasi ang plano talaga nila ay sirain tayong lahat, ubusin tayo. Ubusin si mga Duterte, di ba? Nakalatag na yan kung sino yung mga, like si Senator Bongo, si Bato, si Pulong Duterte, si Manscarpio. Lahat yan gusto nilang kasuhan, gusto nilang ikulong, gusto halos lahat na lang, gusto nilang kidnapin o paalisin sa Pilipinas ang mga Duterte para maghari ang mga bangag. Kasi ang pinakamalakas at pinakaminamahal ng Pilipino, majority ng Pilipino, nakita nyo naman po yan, all over the world, noong kinidnap nila si Pangulong Duterte, ang mga taong hindi naman nagpo-politikang post sa kanilang mga Facebook ay lumabas sa kalsada, nanindigan at sumuporta kay Pangulong Duterte dahil sa ginawang pangidnap o pagkanulo ng bangag administration na ito. So itong kanilang gaslighting, disinformation, yung kanilang mga black ops o black propaganda, ito po ay what? Ito ay mando ni bangag at ni Lisa Tanas. Kasi gusto nila pahinain ang impluensya ni Inday Sara. Pero hindi nila mapahina kasi the more na sinisira nila si Inday Sara, kaso dito, kaso ganyan, impeachment dito, impeachment ganyan, lalo siyang minamahal. At lalo tumitindi ang pag-alab ng puso ng bawat Pilipino at ang mga bangag ay bumubulusok pababa. Tingnan mo ngayon, yung kanilang dating kaalyado na si Camille Villar, di ba? O, recently, ano ang sabi? Sisilipin ang kanilang mga negosyo, iimbestigahan ni bangag. I think, ang sabi dito, tingnan natin, mga hitad. Alright? Sabi ko nga sa inyo, mga palangga, hindi na nakakagulat yung mga case na pinafile sa amin, kay Spokesari, sa akin, kay Inday Sara, di ba? Kasi talagang ano nila to talagang ito ay kanilang planado. Wala naman silang pakialam, pinakidnap na nga yung Pangulo Duterte. Ito nga, itong araw na ito, di ba, binalita dyan, Marcos Bangag will order a probe on the alleged poor service and expensive water bills of the Villar-owned Prime Water. Ang sabi ng Tara-Tara, na spokesperson nila, ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon. Ako, hindi naman, kung ang sa akin, kung may mali, kung mabagal ang serbisyo, kung may pagkukulang ang mga Villar, maganda yan. Pero ito ay kitang-kita na politika lang. Bakit ngayon lang niya pa-imbestigahan? Kasi kumabilang bakod si Villar, di ba? Itinaas ni Inday Sara yung kanyang kamay. So dahil ang mga bangag ay vindictive narcissist, sinabi ko na sa inyo to dati pa, ay talagang uubusin yung mga taong nagsasalita, nag-criticize. Right? So uubusin talaga tayong lahat. Kaya talagang dapat ay tuluyan ng manindigan ang lahat. Lahat kayo, ang mga pulis ngayon, yung napag-usapan na namin ni JM na nakaraan, may mga pulis na binubuhay ang kanilang mga kaso o tinatamnan sila ng kaso. Talagang pinag-iinitan sila dahil nga pag sila ay humayon o magkaroon sila ng political opinion nila, humayon sa mga Duterte at hindi sila sang-ayon sa mga bangag, sila ay what? Tatamnan ng kaso or sisilipin ng kanilang mga tax, ang kanilang mga negosyo, kung ito ay mga negosyante. Yun ang ginagawa ng mga bangag, mga kababayan. Kaya no wonder, okay, here we go. Kaliwat kanan, okay, ito, kaliwat kanan ang krimen. Meron pa nga silang pinalabas dati, ngayon, di ba? Arrest of national with spy device near Comelec. Okay? Ito daw ay hinuli na nila. I hope totoong spy yun. Okay? Alam mo naman, ang mga bangag, may hinuli, na kunyari sangkot sa droga, tignan mo yung alitagtag, yung driver, nasaan na? Di ba? Wala na, nasa na yun? May update na ba doon?
Ano ang nangyayari ngayon dito, mga kababayan? Balita, April 30, mayroong namaril sa resort. Isa, nagurgur. Dalawa, sugatan. So ito yung larawan ng bayan ninyo, delivery rider. Gurgur habang nakapila sa ayuda. Tingnan natin to. Binawian ng buhay isang delivery rider habang nakapila sa ayudang ipinamahagi sa Marikina Sports Complex. Ito yung kay Kimbo yata to. Nabatid ng Marikina City Police noong Martes, April 29, na nakapila ang 20 years old na delivery rider para sa ipamahaging ayuda. Gayunpaman, nawala naman ng malay ang binata sa naturang lugar at isinugod sa Amang Rodriguez Medical Center. Ayan, kita mo dahil gutom siguro, hindi natin alam kung anong sitwasyon ng kawawa naman yung ating mga palangga. O dalagita, ginurgor, ibinaon sa hukay ng kanyang jowa. O ito yung mga narinig, ito yung mga balita nyo ngayon, mga kababayan. Okay, sino ito? Naglabas ng opisyal na pahayag, ano to? Ito nga yun, yung sa Prime Water o Bulacan. Vice Governor Alex Castro nagsalita na sa tugon ng Malacanang tungkol sa Prime Water. Nga, ito, naglabas ng opisyal na pahayag si Bulacan Vice Governor Alex Castro hinggil sa tugon ng Malacanang na imbestigahan ang serbisyo ng Prime Water sa kanilang lalawigan. Ito pala yun. Ang sabi niya dito, taos puso daw siya nagpapasalamat kay Bangag, But you know, that's all political. Politika yan, hindi ko nababasahin, walang kwenta. Ito si Wakwak, si Gwen Wakwak ay mumangalgal din at sumisigaw din na ang kanyang pagsuspend sa kanya ay illegal daw at hindi daw siya bababa. Nagmamatigas. Ito si Gwen Garcia Wakwak. Kita ninyo? Kita ninyo ang inyong mga namumuno sa inyo? Kung hindi wakwak, buang, adictus benedictus, may mga saltik. Di ba? Ano bang aasahan ninyo? Dalaga. Tignan mo, hinalay at inilibing sa putika ng kachatmate. My God, yung mga anak nyo, bantayan nyo yung mga ganito, Cagayan de Oro yan, 11 years old. Ganon din, pinagsamantalahan. Tapos tsuhin ang my God. Grabe, araw-araw ito yung mga pinaforward sa atin ng mga balita. Batikang journalist, ginurgur sa loob ng kanyang bahay sa Aklan. Pinost natin ito kanina. Si Mr. Juan Johnny Pidayang. Number 1, supporter ni Atty. Vic Rodriguez. Pinost ko yung picture niya sa Facebook. Sinong gumurgur dito? Di mga riding in tandem na mga bangag. Baka ito yung mga addictus benedictus. April 29, sa mga kababayan, ito yung nababasa ninyo everyday. Krimen, 64%. ng Pilipino na naniniwala na ang problema sa demokrasya ng Pilipinas. Ayan. Kabila, ayun. Ay tungkol daw sa korupsyon at pagganap, kabilang ang dahilan daw, okay, ng problema sa demokrasya yung mga fake news. Totoo to. Kasi ang nagpapakalat ng fake news, ang Marcos Bangag administration. Hindi ang vloggers. Hindi yung mga anti-bangag vloggers ang nagpapakalat ng fake news. Nagpapalaganap sa Pilipinas yung mga bangag-bangag vloggers. Mismo si Bangag, mismo si Lisa Panas. Sila ang nagpapakalat ng fake news. Sila ang nagpapakalat ng krimen. Sila ang nagdanako. Sila ang nagigindam. Sila ang nagsismagin. Sila ang nagpapalaganap ng pulburon. Dahil mismo ang presidente ninyo ay singhoters. Singhot king. Diba? Ang sabi dito, from the Ateneo School of Government, sabi daw ng nila, ang resulta ng survey ay based doon sa 37% daw ng mga respondent na nagsabing may malaking problema ang demokrasya sa bansa, habang 27% naman na nagsabing ito ay minor lamang. Malaki ang epekto ng ginagawang fake news ng gobyerno ni Bangag. Tingnan natin dito. Natanongin kung ano ang pinakamalaking problemang kinaharap ng demokrasya, 67% ng mga respondent ang tumutukoy sa korupsyon, pagpapakalat ng fake news at disinformation bilang pangunahing issue. At itong korupsyon na ito, lahat to kay Bangag.
Junior. Pagkalat ng fake news kay Bangag dito. Disinformation sila nagtatanim ng fake news eh. Diba? Tanim bala, tanim fake news. According to the report, itinuturing daw na halos kalahati o 49% ng mga respondent na ang misinformation ay isang major problem ng Pilipinas. Ilan pa sa mga isyong binanggit ang bureaucracy 22%, nepotism 21%, kakulangan ng kredibilidad ng institusyon or leader, walang it's the same thing. Ito ay Bangag administration sponsored. Diba? So dahil may mga naninindigan like me, like you, mga kababayan, ang ginagawa nila ay gipitin, kasuhan, o punit passport pa, sabi ni Sherwa. Kasuhan tayo, sindakin, yung mga random na mga nagpo-post dyan. Kanina may by the way, yung mga tinakot-takot ng NBI na mga vloggers, may taga-Saudi ba yun? Sana makipag-communicate po kayo para mabigyan po kayo ng advice at magtulungan tayo, tutulungan namin kayo kung ano yung mga kinasasakdalan ninyo ngayon dahil yung isang tinakot nila nakausap ko kanina. Okay? Pero sabi ko sa kanya, stay strong. Yan ay mga paninindak lamang yan. Tapos nag-usap kami, ganito, ganyan. Sinabihan ko siya na i-report mo siya. I-report mo na si Julul, director, na tinakot ka kung saang bansa nandiyan ka. So in-advisean ko na siya na huwag siya matakot at ituloy ang laban at mag-voice out laban dito sa mga bangag na ito. So ayan po yung email natin sa baba. Kaya dapat tuloy-tuloy lang ang ating pakikipaglaban. Huwag po kayong magpasindak sa ginawa na ito. Dahil yun talaga ang purpose nila eh. Sindakin tayo. Now what? Sabi ni Pinky, magaling sa kasinungalingan ng mga addictus benedictus. Yes, sabi ni Zoro, bangag-bangag, ngiwi. Alright. Sabi ni Denzel daw, sabi ni Brother Powder, noong 2022 ay tapos na daw ang Cold War politics. Pero yun ang ginagamit nilang tactics. Ngayon, via misinformation and disinformation. Sila nga ang nagpapakalat ng misinformation. Sila ang nagtatanim ng fake news. Tapos sasabihin, ikakalat nila sa mga vloggers, tapos i-deny nila. Hindi nakapani-paniwala ang bangag na administrasyon na ito. Sila ang sabi nga, state-sponsored. Magaling sila sa kasinungalingan. Mr. Rebecca Ogata, yes. Watching from Moscow, Russia, sabi ni Josephine Quinto. Sabi ni Maki, hindi po ba pwedeng humingi ng tulong sa ibang bansa? No, huwag kayong humingi ng tulong sa ibang bansa. Kailangan yung kumilos. Kailangan Pilipino ang manindigan. Kinidnap na nga ang Pangulong Duterte eh. Diba? Back to common sense now, thank you. Vote straight, sabi ni Cindy. Alright? PDP laban. Mangga is attempting to dilute your expose. Sino si Mangga? Ang sabi niya? No. Never again kay Amy Marcos. Kung hindi kayo, sabi ko nga sa inyo, hindi malaki ang ginawa niya pag-open ng investigation niya kay Pangulong Duterte pag-kidnap ni Pangulong Duterte o yung inilabas nila na ito ay group effort sila. So, sabi ko nga, hindi siya ang nag-expose. Kaya hindi siya dapat pasalamatan. Pasalamatan nyo lang siya kung siya ay magsabi na talagang ang kapatid niya, bata pa lang sila, nakikita niya na addictus benedictus at kawatan sila. At then, manawagan siya mag-resign. Pero never again, huwag na kayo magpabudol. Huwag na kayo tama nang nabudol tayo. Right? Tama nang nabudol tayo, never again sa mga Marcos. My Perez, no to Amy Marcos. Sabi ni Commander Aguilar, never again talaga palangga, iboto na lang ninyo yung ibang, wag lang si Amy. Iboto nyo yung Duterte term. Yun na, 10 lang iboto nyo. Wag na kayo blanco nyo na yung dalawa. Di ba? Wag na kayo maboto. Pwede naman 10 lang eh. Kailangan kayo mag-dance off na naman ni Atty. Harry. Bangag-bangag, ngiwi. Oo nga, na-miss ko na kasi Spokes Harry Roque. Sabi ni Felita Torres, nako, bakit hindi naman mag-EDSA? Alam nyo, sabi ko nga, hindi natin kailangan manghingi ng tulong sa ibang bansa.
Kayo lang ang makakasagot dyan. Kayo yung nahihirapan. Dan kayo yung, kayo yung namumroblema sa mga bilihin. Everyday, kakulangan sa trabaho, mataas ang presyo ng bilihin, ang taas ng inflation, ang sweldo ninyo, 700, 800 pesos. Tapos ang gastusin ninyo, 1,000. Let's say, I'm just giving an example, mga palangga. So, ganun kahirap ang sitwasyon ng buhay sa Pilipinas. Samantala, ang mga bangag, anong ginagawa? Pa-travel-travel, painom-inom, pahakot-hakot na lang ng pera ninyo.